Good evening! Hi, I'm Whis. Yo, I'm Ace. And welcome to Bonfire Night. At sa gabing ito, wini-welcome natin ang ating mga pastors, mga disciples, primary leaders, at kung first time ka dito, welcome sa Bonfire Night. Binabati rin po namin ang ating mga nasa ibang bansa. So sa pag-umpisa po ng ating Bonfire Night, panoorin po muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So tayo ay na-remind sa ating Bonfire Things to Remember na habang ongoing ang ating live, talagang tayo ay actively engaging sa ating mga comment section. Amen to that. Kaya iniimbitahan ko po ang bawat isa sa atin na sama-sama po tayong tumayo at sabayan po natin ang CGS Philippines Worship Team sa pag-awit na papuri sa ating Panginoon. Paano kung wala ka? Buhay ay walang halaga. Paano kung wala ka? Sarili ay paano na? Isipin ko man panghabang buhay, ang kasagutan ay nasa iyong mga kamay. Kailanman hindi nais mawalay, dahil ikaw, O Diyos, aking tanging buhay. Sarili ay hinahandog sa'yo. Ikaw ang nag-iisang pag-ibig. Tibok ng puso ko ay ikaw, at ang sinisigaw, ako ay sa'yo. Bago pa nagsimula, ako ay iyong minahal. Ilang beses nabigo, ako ay di nilisan. Isipin ko man panghabang
iba. Sarili ay hinahantog sa'yo. Ikaw ang nag-iisang pag-ibig. Tibok ng puso ko ay ikaw, at ang sinisigaw, ako ay sa'yo. Sarili ay hinahantog sa'yo. Ikaw ang nag-iisang pag-ibig. Tibok ng puso ko ay ikaw, at ang sinisigaw, ako ay sa'yo. Ako ay sa'yo, sa'yo lamang. So praise God sa narinig nating mensahe mula sa awitin kanina at ngayon, let us all be excited sa ating maririnig na mensahe mula sa Panginoon sa pamamagitan ng ating speaker. So for our speaker for tonight, she is one of the primary leaders of CJS Las Piñas, a missionary worker, School of Leaders 1 teacher, and a worship team head. Let us welcome Annalie Albino. Yan, blessed evening po sa lahat, sa atin pong mga kapwa disciples, leaders at mga mahal nating primaries. So, welcome po yan sa lahat po ng mga taga-subaybay ng ating Bonfire Night. Sa lahat po ng ating mga pastor at mga pastora. So, hello po sa inyong lahat. Yan, so sa mga first timers po natin, sa lahat po ng mga invites, so welcome po sa atin pong Bonfire Night. Ayan, so gusto ko na pong i-grab yung opportunity po para po sa araw po na ito, no, nabigyan po tayo uli ng pagkakataon na magsalita po muli sa gabing ito. So nagpapasalamat po tayo sa atin pong butihing pastor, kina Pastor Rami at kay Ate Del po. Thank you po sa pagkakataon muli na ibinigay nyo sa akin. Syempre, thank you po unang-una sa ating Panginoon, diba? So muli ako yung gagamitin yung instrumento para po magbahagi ng kanyang mga salita. At ganoon din po sa lahat po na bumubuo ng Bonfire admins. Yan. So, sige po, bago po ang lahat, tayo po muna ay mag-umpisa sa atin pong panalangin. So, let's pray. Praise you, Father God in heaven. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po sa gabing ito na kami po ay pinagtipon-tipon mo, Lord God. I pray na patuloy kang kumilos, Panginoon. I pray po sa lahat ng mga signals, Lord God, lalo-lalo na po doon sa mga narito ngayon na nasa malayong lugar. I pray po nawa maging maayos, Panginoon, yung mga signal para maging maayos din po yung kanilang pakikinig o panonood ng gawaing ito, Panginoon. I pray po, samahan at gabayan niyo po ako, Lord God. I pray po na samahan ako ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, Holy Spirit, speak through me. At muli po, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming isip dito po sa amin pong mapapakinggan na mensahe mo. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. So,
Sa panahon po natin ngayon, no, maraming mga tao na masasabi po nating nagkaroon ng impact sa buhay po natin, sa pamamagitan po ng storya ng kanilang buhay. So, nakilala natin sila dahil sa pagbabahagi nila ng storya nga po ng kanilang buhay. So, meron silang nagawa para mag-iwan po ng marka. Diba po? So, maaaring sila po ay mga influential people. So, halimbawa, mga politicians, yan, some artists. Diba po? So, at meron din pong mga ordinaryong tao. No? At dahil po sa teknolohiya na meron tayo, nag-viral sila. Diba? So, like some influencers, mga vloggers, mga content creators po. Pero sa karamihan po ng mga tao o mga gantong mga tao po na nag-viral through social media, yes, they made an impact, but the truth is, hindi naman po lahat ay makabuluhan. Diba? So, yung iba, nag-impact sila dahil nga po sa mga, alam niyo po yun, yung mga para lang masabing kakaiba sila. Di ba po? Pero at the end, wala naman talagang kabuluhan. Di ba po? So, yun po. At nakakalungkot kasi yung mga walang kabuluhan na nakikita ng tao, yun pa yung tinatangkilik ng karamihan. Pero kapag matino o seryoso or something about spiritual things, ignore na yan. Lagpasan na yan. Scroll up na yan. Diba? Nakaka-boring kasi yan eh. Diba? Hindi masaya yan. Diba? So, ganyan po ang karamihan po ng tao. So, isa po sa masasabi nating nagbigay ng matinding epekto sa ating pananampalataya o nagkaroon ng malaking effect yung buhay niya sa atin pong mananampalataya ay ang istorya po ng buhay ni Pablo. Diba? So, from being number 1 persecutor ng mga lingkod ng Diyos, isa po siya sa pinakamaraming naisulat na book sa New Testament. Diba? So 13 books yung kanya pong naisulat para po sa New Testament. At least 40 cities ang kanya pong nabisita during his missionary journeys. Diba? So his life testimony is talagang naging powerful sa karamihan ng mananampalataya. Actually, hindi karamihan, sa lahat ng mananampalataya. Dahil from taga-usig, naging tagapagdala na siya ng mabuting balita patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? So, sige po, samahan niyo po akong buksan yung atin pong text. Yan, sa Gawa. Makikita po siya sa Gawa, chapter 26, verse 2 hanggang 23. Opo. Yan, so mahaba po yung babasahin nating verses at bear with me po. Actually, ito pong text po natin, ito po yung time na humarap sa paglilitis si Pablo. Ayan, sige po, umpisahan po natin. So Gawa chapter 26 verses 2 hanggang 23. Haring Agripa, itinuturing kong mapalad ako at sa harap ninyo akong magtatanggol sa aking sarili laban sa lahat ng mga paratang ng mga Hudyo. Sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo. Kaya't hinihiling ko pong pagtiyagaan ninyo akong pakinggan. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking kamusmusan, sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makakapagpatotoo kung kanilang gugustuhin na ako'y namuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon, nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring iyan ang inaasahan ng aming 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. Dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agripa,
ako'y pinaratangan ng mga Hudyo. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaaring muling buhayin ng Diyos ang mga patay? Akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At ganun nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo, batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Pinurusahan ko sila sa lahat ng mga sinagoga upang piliting talikuran ng kanilang pananampalataya. Sa tindi ng puot ko'y inusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari ng katanghaliang tapat habang kami naglalakbay. Nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay." At tinanong ko, "Sino po kayo, Panginoon?" At kanyang sinabi, "Ako'y si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hintil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at bibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos." 19. Dahil dito, Haring Agripa, hindi po ako sumuway sa pangitaing mula sa langit. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo at pinagtangkaang patayin. Ngunit hanggang ngayon, tinutulungan ako ng Diyos, kaya't nakatayo ako ngayon dito at nagpapatotoo tungkol sa Kanya at sa lahat ng tao, hamak man o dakila. Wala akong itinuro kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises, na ang Kristo ay kailangang magdusa at siya ang unang mabuhay na muli upang magpahayag ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hintil. Ayan. So, ang team po natin, o yung paksa po na pag-uusapan natin ngayon, your life story can be a legacy. Nakita po natin kung papaano ipinatotoo ni Pablo yung buhay niya. Kung paano ang buhay niya ay tuluyang nabago noong na-encounter niya si Jesus Christ sa Damasco. Di ba po? Doon sa binasa natin. At kung nasusubaybayan po natin o nabasa po natin yung buhay ni Pablo o ni Paul, talagang ipinakita niya yung kanyang unwavering faith, yung kanyang boldness pagdating sa pag-share ng gospel, at kung paano siya nagpagal at nagpatuloy sa kabila ng mga matitinding dinaranas niya dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. At talagang dahil sa buhay po ni Pablo, masasabi ko po na nag-impact ito sa buhay po natin, tama po ba? At yung kanyang mga teachings, diba? At kahit si Pablo, hindi siya talagang originally from 12 disciples po, diba? Na nakasama ni Jesus Christ for 3 years sa ministry. Pero isa siya sa masasabi nating pillar or naging haligi ng Christianity sa buong mundo po. Yan. So, tulad ni Paul, paano nga ba ang kwento ng buhay ko
o kwento ng buhay mo can be a legacy. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon. So, papaano nga ba ang kwento ng buhay mo o kwento ng buhay ko ay magiging isang legacy? Di ba po, pag sinabi nating legacy, hindi po yan basta yung pamana lang. Kumbaga, more than that po yung legacy na sinasabi po dito. So, yung first point po, na gusto ko pong ibahagi sa inyo, diba? Na nakita ko po sa buhay ni Pablo, is number 1, be a fervent witness. Pag sinabi po nating fervent, sa Tagalog po, maalab. Diba? So sabi nga po sa verse 16, sabi po doon sa binasa natin kanina, diba? Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Diba? So, si Pablo po, hindi nawala yung alab ng pagiging saksi niya for our Lord Jesus Christ. Sabi nga po sa Philippians chapter 4, verse 12 po, diba? At si Pablo po ang nagsabi nito, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko ang mga sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog, ang magutom, ang managana o maghirap. Diba? So, ano man yung naging sitwasyon ng buhay ni Paul, never pong nawala yung alab niya pagdating po sa pagwi-witness sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po nawala yung alab niya sa pag-share ng gospel. Kahit po nasa gitna siya ng pagsubok o nasa gitna po siya ng matinding paghihirap dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon. So meaning, anuman po yung naging sitwasyon o maging sitwasyon ng buhay po natin, dapat nagpapatuloy po tayo. Katulad ni Pablo. Diba? Nagpatuloy po siya sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po masasabi natin that Paul is a fervent witness of our Lord Jesus Christ. Diba? So, naranasan din daw niyang mabilanggo. Biruin nyo, nasa loob po siya ng bilangguan, pero hindi natigil yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Diba? So imagine kung tayo yung nakakulong, for sure po na-paralyze na tayo sa mga dapat nating gawin. Diba po? O dapat na ginagawa natin bilang lingkod ng Diyos. Pero si Pablo po, hindi. Actually, habang dumaranas po siya ng kahirapan, nasa loob siya ng bilangguan, mas lalo pang umaalab yung desire po niya na ipalaganap ang katotohanan patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. So ang alab sa paglilingkod, hindi dapat nakabase sa sitwasyon ng buhay po natin, kundi sa relasyon, sa koneksyon, at sa tindi ng pagmamahal natin sa Panginoon. Diba? So, dapat ganun po yung alab na meron tayo. Hindi yung nag-aalab ka kasi punong-puno ka ng pagpapala. Nag-aalab ka kasi maganda yung takbo at sitwasyon ng iyong buhay. Paano pag hindi na? Wala rin yung alab, wala na yung passion. Diba po? So dapat, sabi nga, fervent witness, hindi po dapat nagbabago yung passion natin, yung alab natin, pagdating sa ginagawa nating paglilingkod sa ating Panginoon. Yan. So sabi nga po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be prepared, in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Diba? Sabi po, season or out of season. Dapat, hindi po tayo tumitigil sa pag-share o pagpapalaganap po ng salita ng Diyos. Kasi, ang darkness po hindi naman po tumitigil eh. Diba? 24/7 po yan. Kumikilos, gumagala yan. Diba? So, tayo po, bilang mga lingkod ng Diyos o fervent witness ng ating Panginoon, dapat hindi rin tayo tumitigil. Diba? So, yun po. Pero, hindi titigil. So, ibig sabihin, hindi na ako magpapahinga.
Hindi po ganun yun. Diba? Sabi nga po sa isa sa mga naging devotion ko po, nasabi po sa Psalms, diba? Ang minamahal po ng Panginoon, ang naglilingkod sa Panginoon, si Lord yung nagbibigay ng pahinga. Diba? So kapag nakita ng Lord na nagpagal ka para sa Kanya, for sure, bibigyan ka rin ng Lord ng pagkakataon na makapagpahinga. At yung pahinga po na yon, hindi lang yon physical. Sa lahat po ng area ng buhay po natin, pagpapahingahin po tayo ng Lord. Diba? So, yun po, bakit nawawala ang alab? Yan. Bakit nga may mga times na nawawala yung alab natin pagdating po sa pag-share ng gospel? Kasi yun po nakabase kasi tayo sa emosyon, sa sitwasyon, sa reaksyon ng mga tao sa paligid natin. Diba? Or kaya nawawala yung alab kasi yung mga bagay na isinuko na natin kay Lord, binabalikan pa natin. Diba? So, nakakamiss yung dating ikaw. Diba? So, nakakamiss yung dating ako. Di ba nga po, naranasan mo na kung gaano kamiserable yung buhay mo dati? Noong wala ka pa sa Panginoon? Kasi kung totoong masaya ka doon sa bagay na tinalikuran mo na, ang tanong ko, bakit mo tinalikuran? Kung totoong masaya ka doon, bakit naging miserable yung sitwasyon ng buhay mo? Di ba po? Tapos sasabihin natin, I miss my old era. Diba? I miss my old era. Diba? Tapos sinabayan mo pa na pinabayaan mo yung altar life mo. Paano ka nga ba aalab ngayon? Diba? So, yun si Paul, even he have struggle, he never ignore or leave his calling in serving God. Diba? So, sabi nga sa Romans chapter 7, verse 15 to 20, hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ay siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawan, katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Diba po? So nakita po natin doon, o makikita po natin doon, how Paul struggle. Diba? Na gusto niyang gawin yung mabuti, o kung ano yung nakalulugod sa Panginoon, kaya lang, ang nagagawa pa rin niya ay yung hilig ng kanyang laman. Diba? Pero hindi po yun yung naging dahilan ni Paul o yung reason para i-disqualify niya yung sarili niya. Diba? Para sabihin niya na ayoko na mag-serve kay Lord. Kasi nga, nag-i-struggle pa rin ako. Diba po? So, pinakita po dito na nandun yung ano niya, andun yung paglaban niya sa kanyang struggle. At kasama po sa paglaban niya, inilalaban din niya yung paglilingkod niya sa Panginoon. Diba? So kung babalikan po natin yung Acts chapter 26 kanina na binasa natin, sabi po niya doon sa verse 19, hindi niya sinuway ang pangitaing mula sa langit. When he encountered Jesus, nagsimula kaagad siyang mangaral at magpagamit. Tayo po kasi, kaya nawawala yung alab, ayaw natin magpagamit kaagad. Diba? Ang dami nating reasons, ang dami nating excuses.
And si Holy Spirit, kapag nakita niyang hindi ka willing, hindi ka niya pipilitin. Kaya hindi ka din niya paiinitin. Diba? So ulitin ko po, si Holy Spirit, pag nakita niya na hindi ka willing na magpagamit sa Panginoon, hindi ka niya pipilitin. Pero hindi ka rin niya paiinitin pagdating sa paglilingkod mo sa Panginoon. Diba? So to be a fervent witness, be a servant. Serve. Diba? So pakisabi nga dyan sa comment section natin, sisimulan ko ng maglingkod o magpapagamit na ako sa Panginoon. Diba? So Paul testify how he encountered Christ and how Christ chose him to be a fervent witness. Number 2 po, be a soul winner. Diba? So, para ang buhay ko o ang istorya ng buhay ko ay maging isang legacy din, be a soul winner. So sabi nga po sa verses 17 to 18 ng Acts chapter 26 po, ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hintil, kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at bibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Diba? So, yun po, diba? Be a soul winner. Iniligtas tayo para magligtas. Ba? So hindi tayo niligtas para maglangoy lang sa presensya ng Diyos. Diba? I-enjoy yung presence ng Lord. So habang lumalangoy po tayo sa presensya ng Diyos, sumagip ka ng ibang nalulunod at lumalangoy sa sistema ng mundo. Diba? Magsagip po tayo ng mga taong nalulunod sa kumunoy ng kasalanan. Diba? So gamitin natin yung buhay natin, yung storya ng buhay natin para sumagip ng iba. Alam natin, di ba po, kung ano yung pakiramdam ng nalulunod sa sistema ng mundo or sa kasalanan. Masarap po ba? Masaya po ba? Sa umpisa, oo. Masaya siya, masarap siya. Pero habang tumatagal, habang lumalala, makikita natin ang kahungkagan ng buhay na meron po tayo. Hindi po puro sarap talaga siya, hindi po totoo 'yon. 'Di ba? Hindi po totoo na masaya talaga siya. Panandalian lang po lahat 'yon. 'Di ba? Kasi ang kasunod po nun o ang outcome po nun, sakit at pagdurusa. So, yun po. At mahirap talagang magligtas kung tayo po, ikaw, hindi ka sigurado sa kaligtasan mo. Kung ikaw mismo hindi ka sure sa kaligtasan mo, mahirap talagang mag-win ng tao. At kaya malabo ang kaligtasan mo kasi nga hindi tayo nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Diba? Kasi po kapag ka-rooted tayo sa Word of God, doon po makikita natin ng malinaw yung kalagayan po natin bilang mananampalataya ni Kristo. Ma-identify po natin yung buhay natin kung nakaayon ba siya, naka-align ba siya sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po natin malalaman yon kung hindi po tayo rooted sa Word of God. Paano tayo magiging rooted sa Word of God? Kailangan maglaan talaga tayo ng oras, mag-effort po talaga tayo para saliksikin, pag-aralan, at unawain po siya. A soul winner is a risk taker. Diba? So kung sa ibang bagay po, risk taker tayo, dapat bilang disciple, hindi option ang pagiging risk taker.
Diba? Dapat kaya nating harapin ang lahat. Diba? A soul winner is a coming out of comfort person. Diba? So ang soul winner, willing siya palaging mag-come out sa kanyang comfort zone. Diba? Kasi aminin man po natin at hindi, palagi po tayong merong comfort zone. At bilang soul winner, dapat palagi rin tayong handa na lumabas doon sa comfort zone natin. Diba? So yun po willing na lumabas sa comfort zone, risk taker. Diba? Kung mahiyain ka, dapat willing kang lumabas sa pagiging mahiyain mo. Diba? Kung mahina ang loob mo, dapat willing kang lumabas sa pagiging mahinang loob. So, isa pa pong reason bakit hindi tayo makapag-win. Yan. Bakit napakahirap sa atin na mag-win ng soul? Ang karaniwan pong naririnig ko, bakit sila hindi nakakapag-win ng soul? Kasi ngayon po, mahihiyain kasi ako. Nahihiya ako. Alam niyo po ba na mayroong verse para dyan? Sabi po sa Lucas chapter 9:26, sapagkat kung ako ay ikahihiya ng sinuman, gayon din ang aking mga salita, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagdating niya sa kanyang kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Isa pa po, sa Mark chapter 8:38, sino mang ikahiya ako at ang aking salita, sa makiapid at makasalanang saling lahing ito, ay ikahihiya rin ng anak ng tao pagdating niya na taglay ang kaluwalhatian ng kanyang Ama, kasama ng mga banal na anghel. Ano po bang nakakahiya sa pag-share ng gospel? Iba po? Yung gagawin naman po natin ay tamang bagay. Pero bakit kapag kakalokohan, kapag kakasalanan, hindi nahihiya? Diba? Pero kapag katama yung gagawin natin o para kay Lord, inaatake ng hiya. Diba po? So yun po Dapat kapag mag-share tayo ng gospel, kasi po kung sariling effort po natin at sariling lakas po talaga na ang gagamitin po natin, yun po pangungunahan tayo ng mga weaknesses natin, like yung pagiging mahiyain. Pero kapag nanangan po tayo sa lakas, sa kapangyarihan po ng ating Panginoon, diba, ng banal na Espiritu, magugulat na lang din po tayo sa mga sarili natin diba? Na na-conquer natin yung hiya na yon. Yan. So, gusto mo ba na kapag nagkita kayo ng Lord in person, sabihin niya sa'yo, who you? Diba? Who you? Hindi kita kilala. Diba po? So, dapat katulad tayo ni Paul. Diba? Sabi nga sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Diba? So sabi nga ni Paul, hindi daw po niya ikinakahiya ang mabuting balita. Dahil yun daw po yung kapangyarihan ng Diyos para magdala ng buhay na walang hanggan, na magdala ng kaligtasan sa mga tao po, sa Jew and then sa Gentiles. Diba? So yun po, use the testimony of your life to win soul. Alalahanin mo kung paano ka na-win ni leader mo. Kung papaano kanya pinagtiyagaan, kung papaano kanya inalagaan, kung papaano kanya nilaban. Diba? For sure po,
nakita mo yun sa leader mo. Diba? Kung papaano kanya ni-reach out, diba? Kung papaano kanya, talagang hindi kanya tinantanan, hindi kanya tinigilan. Diba? Para lang madala sa Panginoon. Diba? So ang tawag doon, ang tawag po doon, the power of copy-paste. Yan, diba? So i-copy-paste mo lang kung ano yung ginawa sa'yo ni leader mo. Yan. So, last po. Papaano nga ba ang storya ng buhay ko ay magiging legacy o maaaring maging legacy sa mga tao? Number 3, be a disciple maker. Diba? So, hindi po natapos sa pagwiwin. Diba? Hindi po natapos na nawin natin yung tao tapos, okay na, nawin ko na siya. Nakilala niya si Jesus Christ as Lord and Savior. Hindi po yan tinuturo sa atin, di ba po? So ang tinuturo po sa atin ng ating church, ng ating system, na dapat, once na nawin natin yung tao na tinatarget natin o yung mga taong mahalaga sa atin, dapat sila ay dinidisciple. Diba? So pag nawin, dapat dinidisciple. Bakit? Kasi po, discipleship is bringing back people, diba? Bringing people back into order. Diba? So ibabalik natin yung buhay ng tao sa order. Diba? Kasi simula nung nasira ng kasalanan yung original, diba po? Yung original na ano natin, na creation natin, diba? Yun po, nagkawindang-windang na, nasira na yung design o disenyo ng Lord sa buhay nating mga tao. Diba? So, kaya nga po talagang, talagang best na verse po na makikita natin about discipleship. Yung sinabi po talaga sa Matthew 28:19-20. Diba? So sa mga leaders, sa mga disciples, alam na natin lahat to. Diba? Pero para po sa kapakanan ng mga invites po natin, yan. So sabi nga po sa Matthew chapter 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Diba? So, yun po. Bibiyang diin ko po doon yung teaching them to obey everything. Everything. Lahat. Diba? So, ibig sabihin po, lahat ng areas ng buhay nila, tuturuan po natin itong mga tao na nawin natin para sa Panginoon. Diba? Kasi po, maaaring yung iba sa atin, since, yun nga po, sinasabi natin na tayo ay kanilang spiritual father or mother, nakabox lang tayo doon sa spiritual aspect ng buhay po nila. Diba? Pero hindi po eh. Ang sabi doon, teaching them to obey everything I have commanded you. Diba? So, ibig sabihin, lahat ng areas ng buhay po natin, dapat willing tayong pasukin yun. So, yun po. Lahat po ng mga failures, lahat po ng mga victories natin bilang leader o bilang disciple, pwede po nating i-share yun sa mga taong hinahawakan po natin. Diba? So, sabi nga po, ang discipleship po na meron kasi tayo, intentional siya. Hindi lang po siya sa isang areas ng buhay po natin. Diba? So, pag sinabing intentional, diba po, dapat sinasadya. Dapat pinaglalaanan ng panahon. Dapat pinag-i-effortan. Ganun po tayo dapat bilang isang disciple maker. Diba? Kasi malaki po ang pananagutan natin sa Panginoon. Na kapag na-win natin sila, tapos hindi natin sila aalagaan, diba? So, ganun po ba yung ginawa ng mga leaders natin sa atin? Again, kung ano po yung ginawa ng leader ninyo sa inyo, actually, dapat nga mas higitan nyo pa. Diba? Na kung papaano po tayo inalagaan, kung papaano po tayo iningatan, diba po? Kung papaano tayo tinuruan ng mga leader natin, doblehin natin.
sa mga taong ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Ayan. And si Paul po, di ba? Si Paul, dinemonstrate din niya. Kumbaga si Paul, isa po siya talaga sa masasabi nating disciple maker. At isa po sa mga matitinding naging disciple niya is si Timothy. So sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 2, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Diba? So, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Diba? So, ang keyword po natin dito is yung word na magturo. Diba? So, yun din po yung sinabi sa Matthew, diba? Teach. At kung makikita po natin yung buhay ni Paul, kung paano po niya ginabayan. Ayan, dinisciple si Timothy. Ba? So, yun po pinakita niya yung mabuting example kay Timothy. Diba? So, nakita ni Timothy kung paano siya talagang naging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? So, pinakita niya na, yun nga po, hindi niya iniwan, hindi niya tinalikuran yung paglilingkod niya sa Panginoon. Di ba? Biruin niyo, 40 cities ang inikot ni Paul para lang mabahaginan sila ng salita ng Diyos. At sa bawat paglalakbay ni Paul, ang dami niyang hinarap. Di ba? Hinarap po. Hindi ganun kadali yung mga paglalakbay niya. Meron pang isang lugar na pinuntahan siya, natuklaw siya ng ahas. Diba? Merong nakasakay siya sa bangka o sa barko, diba? Na merong dumating na malakas na bagyo at nasira yung kanilang sinasakyan. Diba? Pero hindi po yun yung naging dahilan na tumigil si Paul. At nakita yun ni Timothy. Diba? Yung pagmamahal ni Paul sa mga tao. Ba, na ang nais niya, itong mga taong ito, mabuksan sila patungkol po sa Panginoon. Na maipaabot sa kanila na pagsisihan ng kanilang mga kasalanan at maniwala kay Kristo. Diba? So, yun po. At saka kung paano nag-care si Paul sa mga tao, nakita ni Timothy yun. Diba? So, as a discipler, isa po tayo dapat sa mga nagsasaway. Hindi na tayo yung mga nagpapasaway. Diba? Dapat tayo yun na nagsasaway. Pero, meron pa rin po nagpapasaway Diba? So, yun po. Yung prinsipyo at yung paninindigan na meron po tayo, dapat hindi na nakaayon sa mundo. Dapat yung prinsipyo at paninindigan na meron po tayo ay kung ano na po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Diba? Sa pagpili ng career, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Diba? Sa pagpili ng partner in life, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Diba? So, sa maliliit na detalye po ng buhay po natin, napaka-importante bilang disciple at magiging disciple maker. Alam natin kung saan po tayo kukuha ng tamang paninindigan at ng tamang prinsipyo, which is the Word of God. Diba? So, yun po. Yung mga taong na-win po natin, turuan po natin sila na mas lalong mapalapit sa Panginoon. Hindi po sa atin. Diba? Dapat mas matutunan nila na ang kanilang trust, yung kanilang faith, yung kanilang pag-asa, wala po silang ibang pagkukunan nun, o wala po silang ibang pagbibigyan nun, kundi ang ating Panginoon lamang. Diba? So turuan po natin silang mas lumapit sa Panginoon. Kaya lang hindi po natin matuturo yun kung tayo po yung unang hindi nagsasagawa nun. Diba? So mahirap po mag-push na mag-devotion kayo, mag-pray kayo, pero wala ka sa prayer.
Diba? 3 alarm mo na yung nagtumutunog, hindi ka pa rin nagising. Diba? Mag-devotion tayo. Sa loob ng 1 linggo, 1 lang ang nagawa mong devotion. Diba po? So yun, so bilang disciple maker, yan, palagi nating naririnig to, di ba? Sa mga preachings ni pastor, dapat tayo yung nauuna. Tayo yung nasa unahan na nakikita ng mga taong nililid natin. Kasi kung ano yung ginagawa natin, gagayahin nila yun. Di ba po? So yun, sabi nga po sa ating conclusion, bago po ako mag-conclusion, yan. So, kasi po, ang team po natin, di ba, yung life story po natin can be a legacy. Di ba? Your life story can be a legacy. Gusto ko lang pong mag-share ng konting patotoo, patungkol po sa buhay ko. Yan. So, maaaring yung iba kilala na po ako. Yan. At yung makaramihan po, hindi po ako kilala. Yan. So, ako po ay paano ko ba siya simulan? So ako po talaga ay kumbaga homegrown dito po sa sa CGS. Yan, so maliit pa lang po ako na bata, talagang dito na po ako lumaki. Yan, so nag-Sunday school, tapos nung time po na nawala po ako sa church. At doon po masasabi ko na sa pagkawala ko sa church, talagang natangay po ako ng sistema ng mundo. Diba? So kaya po, alam ko yung pakiramdam ng buhay na nasa mundo at yung buhay na kay Lord na. Diba? So, hindi po naging madali yung buhay kasi nga po maagang nawala yung tatay ko. Yan. So, bata pa lang ako, 9 years old, wala na akong father figure. And meron din pong dumating, kumbaga, isa po sa mga masasabi kong madilim na pangyayari sa buhay ko, victim po kasi ako ng sexual abuse. At hindi po naging madali bilang kabataan o bilang bata ang nakaranas po ng ganong klaseng sitwasyon sa buhay. So, nadala ko po yun hanggang sa paglaki ko. Kumbaga, lumiit po yung tingin ko sa sarili ko. Wala po akong self-confidence nun. Talagang mahiyain po ako. Lalabas lang po para bumili sa tindahan, hindi ko po kayang gawin yun. Kailangan may kasama ako. Diba? Kasi yun po feeling ko lahat ng tao, pangit yung tingin sa akin because of doon po sa pangyayaring yon sa buhay ko. And yun din po maaari yung isa sa mga rason bakit po ang hirap din sa akin pumasok sa relationship. Diba? Pero nung time po na nawala ako kay Lord, naramdam ko po at kumbaga, ito ko lang din po, nung habang tumatagal at lumalim po yung relasyon ko sa Panginoon, all throughout ng panahon na nawala ako kay Lord, kahit na lumalangoy ako sa sistema ng mundo po nun, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Talagang preserve po niya ako. Dahil hindi po niya hinayaan na talagang pumasok ako sa isang, kumbaga yung sitwasyon po na mahihirapan na akong lumabas. At salamat kay Lord kasi merong mga taong ginamit siya para po makabalik ako. Yan. Makabalik po o ma-restore ko yung relationship ko kay Lord. Kasi po kung hindi nangyari yon, wala po ako sa harapan nyo ngayon. Baka hanggang ngayon naglalangoy pa rin po ako sa sistema ng mundo. Kung hindi po siguro nagbebenta ako ng drugs. Yan. Diba? Baka po, kumbaga talagang pariwara na po yung buhay na meron ako ngayon. Diba? So, grabe yung ginawa sa akin ng Lord. Diba? Na yung buhay ko po dahil po dun sa masasabi kong tawag dito, madilim na sitwasyon ng buhay ko po noon, nung napawalay po ako sa Kanya. Talagang sabi nga kapag para kay Lord ka, kukunin ka niya doon sa kadiliman at ilalagay ka niya sa liwanag.
Iba po. So, yun po. Sa ating pong conclusion, a life with a fervent passion for sharing the Word of God is one of the greatest legacy we can offer. Winning hearts for Jesus is not just a noble goal. It is a divine calling that leads others to salvation and everlasting hope. When we intentionally guide others to be molded into disciples of Christ, we sow seeds of eternal impact. Your life testimony is one of the effective tools to leave a legacy for the next generation. Diba po? So maaaring yung buhay mo o istorya ng buhay mo, magagamit siya ng Panginoon para sa glory niya. Diba? Sabi nga po, God will never waste a hurt. Diba? O kung hindi man ganun ka-drama ang naging buhay mo, pwede pa rin maging life testimony yan kung paano ka piniserve ng Lord for His glory. Diba po? So, yun lang po. So, let's close po in prayer. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, muli po, maraming salamat po Panginoon sa mensahe na amin pong narinig sa gabing ito. I pray Lord, na lahat po kami Panginoon magkaroon ng desire na yung buhay na meron kami Lord God ay magkaroon din ng impact sa mga taong nasa paligid namin Panginoon. Na itong buhay na ibinigay mo sa amin Lord God, maging testimony po ito for your glory Lord God. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng mga anak mo, Panginoon, na nagpapagal. Yung mga anak mo, Panginoon, na nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo in spite of sa mga bagay na pinagdadaanan nila personally, Lord God. At nawa po, huwag niyo po silang biguin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy niyo pong pagpalain ng gawain na ito. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. The story of me was a story of shame, wrong turns written on every page. So many parts that were so messed up. I love the part when you showed up. Rewriting my past, rewriting my hurt, line by line, word by word. And now my story is living proof. There's not a chapter that you can't see. My story, your glory, my faith, your purpose, my message, your message, and all things I know you're working. One life, one mission, one reason why I'm living. Not for you, not for me, my story, your glory. Now the story of me is a story of grace, fingerprints of mercy on every page. No more ashamed of the path I took. You set me free to be an open book. Even my scars are part of your plan. The call of my heart, Lord, here I am. My only cost till you call me home is knowing you more and making you known. My story, your glory, my faith, your purpose, my message, your message, and all things I know you're working. One life, one mission, one reason why I'm living. Not for you, not for me, my story, your glory, and all of me, and all for you. Let all I say and all I do point to the one who changed my life.
Your purpose in my mess, your message in all things I know you're working. One life, one mission, one reason why I'm living. No for you, not for me, my story, your glory. So well, thank you po Ate Ana for your message for tonight. I hope na marami pong natutunan ang bawat isa sa atin. At i-share po natin ito sa ating mga social media accounts using These hashtags. Maraming salamat sa nakasama namin ngayon sa gabing ito at maraming salamat din sa mga pastors, sa mga primary leaders, and sa mga disciples na nagmo-mobilize to continue our gawain ngayon sa gabing ito. And sa mga first-timer, pwede tayo mag-reply o mag-comment sa mga leaders natin na nandyan sa comment section upang makasama rin namin kayo sa ating online cell groups. So continually, we support our pages. Ayan, ang ating CGS Philippines Facebook page, CGS Philippines Bonfire Facebook page, and sa ating TikTok, YouTube, and Instagram. So ini-encourage din po namin ang bawat isa na Sabado pa lang mag-prepare na tayo dahil meron po tayong online simbahay this coming Sunday at 6 a.m. So Saturday pa lang, ihanda na po natin ang ating mga sarili, ang ating internet, ang ating mga invites, friends, and family na samahan natin sila o isama natin sila na manood this coming Sunday. So, thank you and God bless.